Sabaklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo, Energy. Good morning! Magandang umaga, mga misis. Magandang umaga sa mga naiinitan sa mga oras na ito. Kasi ewan ko ba, umuulan-ulan, umaambon-ambon, pero pag sumingaw na yung lupa, grabe yung init sa loob ng bahay. Diba? Nakakaloka. Ngayong napakataas pa naman ngayon ng bayad sa kuryente dahil sa mga Christmas lights, Christmas trees. Oy, hello sa mga misis na hindi alam kung saan nila ilalagay yung mga Christmas trees after ng Kapaskuhan. Kasi naman, ang sikip na nga ng bahay nyo, umorder ka pa ng 8 feet na Christmas tree. Hindi ka naman nagtitink ng right. Hindi naman kayo naka-high ceiling. Kaya tuloy, binaklas mo yung bubong nyo. Ay, misis! Pangga! Pataas ng pataas man ang mga bilihin, pero meron at meron pa rin tutulong sa'yo. Meron at meron pa rin paraan upang nang sa ganun ma-afford mo ang buhay. Di ba? Pero since afford mo naman ang buhay, eto na nga, misis. Sino ba naman ang may ayaw ng fun and exciting lalaro? Diba? Gusto mo ng laro. Kung boring ang oras mo, kung mahilig ka rin lang naman mag-tong hits, abay tara na sa Game Zone. Fun, believable sa Game Zone dahil you can play real game of tong hits for free. Uy, kakaiba yan kung real player at real tong hits. Tong Its. Yeah. Tapos for free pa. May chance ka pang maki-split sa over 30 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya rin itong i-cash out at may dalawang event araw-araw. Nako, pangga-G ka na ba? Visit gzone.ph sa kanilang social media accounts sa Facebook, Instagram at TikTok na may username na @GameZone. G ka na ba sa Tong Its? Tara na sa Game Zone! Tandaan na gaming is dapat fun lang. Visit padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan pangga na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Oy, magandang umaga sa lahat ng mga pangga natin na napuyat kagabi. Alam mo kasi nakakapuyat talaga kapag halimbawa nawawala-wala yung kuryente. Diyan sa may Santa Maria, Bulacan, may pinoproblema sila dyan, lalo dyan sa may Bright Homes. Nawawala daw yung kuryente nyo dyan sa Santa Maria, Bulacan. Baka naman pwedeng pakisilip-silip yan, Meralco, di ba? Nakakaloka. Ang taas na nga ng bayarin, di ba? Tapos hindi pa naaayos. Manawagan tayo sa Meralco na sana maayos nila yung serbisyo nila, hindi yung wala, di ba? Pero kaninang umaga may napansin ako, mahamog na pangga. Di ba? Malamig na. So, anong buwan ngayon? December, di ba? Siguro, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Ayan na naman sila. Maglalakihan na naman ang tiyan ng mga misis. Ay nako, kapag naglakihan ang mga tiyan ninyo, alam nyo na kung kailan yan ginawa. Diba? Either December or January. Sobrang hilig nyo naman talaga. Nakakainis yung mga ganyang yung eksena. Diba? Pero gayahin nyo ang kaswitan ng dalawa na ito, Marce. O, makinig ka maigi. Oo. Ay, nga pala, hindi pa pala ako nagpapakilala. Baka hindi nyo pa ako kilala. Alam ko naman, hindi naman po tayo masyadong ganun kakilala. So, magpapakilala po ako. Ako po si Tita Cora. At sa ngalan ng partner ko na si Kapitana Sisa, ito ang programang 2 hours na. Oo, dating 1 hour, ngayong ginawang 2 oras. Kasi kapag chismisan, hindi binibitin, di ba? Kailangan binibigyan ng oras. Yung ang hindi nagwawalis, nakakarating sa kapitbahay, di ba? Di ba? Ipit-ipit yung walis ting-ting sa kilikili. O, ito pa kayang sa radyo. Ginawang oras, 2 oras na ang ating puntahan. Kaya naman pangga,
Samahan mo ko sa 2 oras. Ito ang programang 20% ang chikahan, 80% ang dugsyohan. Ito ang Baklita sa Wow 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 Wow! Diba? Wala yung partner ko ngayon na si Kapitana Sisa kasi busy siya, pero mamaya makakasama ko siya para sa huling shoot ng Baklita sa Podcast Season 3. Diba? Medyo nakakalungkot kasi huli na. Pero tignan natin, malay mo naman, masundan, di ba? Pero wag ding umasa para hindi masakit, di ba? Anyway, mga pangga, eto nga, naghatid kilig sa kanilang mga tagahanga ang rumored couple na sina Daniel Padilla at Kyla Estrada ng maispatan. Hindi ng buwan ng dalaw, pangga, oo. Nang maispatan sila magkasama sa isang concert nitong December 13, 2025 at kumalat ito online at ang video ay kuha ng isang netizen kung saan makikita sina Daniel at Kayla na magkaakbay. Meron pa yung yung todo bulong, todo akbay, tapos super kiss sa pisngi. Kasi yung angulo parang hinahalikan talaga yung pisngi. Bilang overthinker at medyo may pagka-chismosa, medyo lang ba? Bilang chismosa, okay na? Bilang chismosa, yung angulo kasi parang hinahalikan yung pisngi ni Kayla. Pero kasi parang wala namang masama kung talagang sila na talaga dahil nga ang dami nagtatanong, ano ba talaga ang real score between Daniel Padilla and Kayla Estrada? Sila na ba talaga? Magulat kayo kung kami ni Kayla Estrada, di ba? Sa concert yan ng Four of Spade. Di ba? Pumapalak-palakpak pa dyan si Kayla. Tapos makikita nyo talaga sa angulo, parang humahalik itong si DJ. Pero eto nga, eto ang chika ko. Ayon sa nakalap kong impormasyon, wala akong sasabihin. 2.5 sabihin ko. Sige, dagdagan mo 500. Dalihin kita mismo sa source ko. Hindi, ayon sa nakalap kong impormasyon, nagkakamabutihan nga itong dalawa. At 'di ba, huntahan ng mga ng mga chismosa na baka naman merong proyekto 'yan kaya sila ganyan. Pero asa na nga ang proyekto? 'Di ba wala pa naman hanggang ngayon? Kasi kung iisipin mo nga naman, 'di ba, ang mga issue naglulutangan 'yan 2 weeks bago ilabas yung proyekto o kaya yung trailer ng palabas. Wala pa hanggang ngayon, so ibig sabihin, totoo nga. Well, kaugnay ng balita na yan, di ba, syempre kapag sinabing Daniel, pag sinabing yung love team ni Daniel tsaka ni Kayla Estrada, syempre maiisip mo kung sino yung nakaraan. Di ba? Catherine Bernardo, Matik. Di ba? Ang mga chismosang basher, lagi nilang kino-compare itong si Kayla kay Catherine Bernardo. Lalo na yung minsan nilang pagrampa. Pagrampa sa isang fashion show. Kino-compare nila yung paglakad nitong si Catherine at saka yung lakad nitong si Kayla Estrada. Na si Kayla Estrada daw parang may iniipit daw. Ano iniipit niya? Hindi naman siya Transformer? Hindi. Diba? Huwag niyo naman ganun-ganunin si Kayla Estrada kasi magkaiba naman talaga sila nitong si Catherine Bernardo. May kanya-kanya silang magagandang quality. Pero alam mo, ikinalulungkot ko lang dito sa pambabash kay Kayla Estrada. Di ba nga nitong nakaraan may naging issue itong si Kayla Estrada. Yun yung inuungkat ng mga basher na itong si Kayla Estrada nga daw ay maldita at hindi daw approachable. Hindi kagaya ni Catherine Bernardo. Isang bagay na ipinopost ngayon online ng mga tao, lalo na ng mga basher ni Kayla Estrada at mga tagahanga ng Katniel. O hindi lahat ng Katniel pero kasi may mga Katniel talaga na hanggang ngayon hindi sila makamove on. Gusto pa rin nila magkabalikan yung Katniel. Kaya naman, pinost nila, 'di ba? Itong video kung saan isang netizen ang kinakaladkad daw di umano. Tagahanga ito daw ni Catherine Pero kasi hindi naman daw yun yung nangyari. Parang pinersonal daw yata ng bodyguard. Kaya kinaladkad palayo kay Kayla Estrada.
Pero may mga ilang netizen na nag-upload talaga sa TikTok na sinasabihan si Kayla na, Kayla, pwede magpa-picture? Tapos dire-diretso lang siya, ayaw niya magpa-picture. Well, 'di ba? Ako din naman, kapag halimbawa pagod ako, tapos gusto niyo magpa-picture, ganyan, tapos mukha pa akong tito na nag-trip magbakla. Hindi talaga din ako magpapa-picture kasi ayoko nang meron kayong resibo na nagtatago lang ako sa likod ng magandang makeup. Hindi. Hindi. Kaya yung mga yung mga nagpupunta dito sa studio namin, alam mo ginagawa ko, pinapapirma ko ng NDA. Ng non-disclosure agreement na please wag niyo pong ikwento sa labas kung anong itsura ko po sa personal. Nakakatakot yun. Baka mawalan ako ng endorsement. Sabihin nila, wag na yung kunin si Tita Cora kasi mukha talaga siyang pinatabang amag. Ay, nako, mukhang maduming sofa, ganon. Ay nako, but anyway, alam nyo ito intindihin natin. Nagmamahalan itong si Daniel at saka at saka tong si Kayla, 'di ba? Bilang magkaibigan, bilang magkasintahan o kung ano man, 'di ba? Ang connection nila at relasyon nila, wala tayong pakialam doon. 'Di ba? Personal nilang buhay 'yan. Pero kasi 'di ba, hindi tayo matahimik bilang chismosa kung di natin papakialaman. Hoy, di baguhin ko. Pakialaman natin ang love life ni Daniel Padilla at saka ni Kayla Estrada. Pero, wag nyo silang i-bash. Makikialam kayo in a good way. Una sa lahat, relasyon yan. Pag sinabing relasyon ng dalawang taong nagmamahalan, dalawa lang, di kayo kasali. Makikialam with a heart. Diba? Tsaka wag na kayong mag-ungkat ng kung ano-anong issue, 'di ba? Mario Palmera, sabi ni Mario Palmera, bakit naman binabasya ang nalink kay Daniel pero yung nalink kay Catherine, wala siyang bark. Haters gonna hate lang yata talaga. Alam mo? Oo nga no. So, i-bash din natin si Mayor Alcala. Ganun ba? Wag naman, 'di ba? Wag na nating pakialaman both sides, 'di ba? Pero yung yung pagpapa-picture, tapos ayaw kayong pansinin, ayaw kayong bigyan ng pagkakataon upang makapagpa-picture. Pangga, eto lang sasabihin ko sa inyo, wag kayong entitled ha. Hindi dahil artista yan, laging good mood yan. May mga pagkakataon, pagod yan. Masakit ang tiyan. Diba? May mga dinaramdam, nagkakamali, nauutot, nahihiya. Diba? Namumroblema, nauubusan din ng pasensya. Kaya ngayon, naiintindihan ko na kung ba't may pambura ang lapis. Charing. Ba't nagrarap? Diba? Wag ganun. Tao kasi si Kayla Estrada. Wag kayong gumawa ng issue tas nililink nyo pa yung pagkakaladkad nung si Matthew Cheng ba yun? Yung sinasabi nilang kamukha ni Kapitana Sisa. Yun yung version ni Kapitana Sisa na may hereret si Matthew Cheng. Naloka din ako nung sinend yun sa akin ng taga GMA7. Si Kapitana Sisa ba to? Fanay pala si Kapitana Sisa ng ni Chuchu Wariwap. Nakita kasi namin siya kanina. Sabi ko, hindi yan si Kapitana Sisa. Si Matthew. With H kasi. Matthew Cheng. Ayun, kilalad ka habang may igpil-igpil na payong sa kanyang kilikili. Ay, pero no joke. Huwag yung pilitin ng taong ayaw magpa-picture. Sabi ko nga, di ba, kung maldita talaga si Kayla, hayaan niyo siya na siya mismo ang pumatay sa sarili niyang karera. Di ba? Kasi syempre, mamarkahan niya ng mga tao, ay, maldita ka pala, huwag ka na naming suportahan. Di ba? Hayaan niyo siya. Di ba? Hayaan nyo magkusa siya na na maging mabait, hindi yung di ba? Didiktahan natin siya kung anong gusto niyang gawin. And kapag oras ng private private time nila ni Daniel, kagaya ng panonood nila ng concert, 'di ba? Bumili sila ng ng ticket, hindi para isyuhin niyo sila, para 'di ba? Para video-videohan niyo sila. Though, 'di ba? Nagustuhan natin yung ginawa niyo kasi may visual aid.
'Di ba? Meron tayong titignan, may reference tayo ng mga ichichika natin, pero keep it up. Hindi na tayo hindi na tayo ano ba talaga? Hindi na tayo mag-overthink. Ay nako, maghahanap buhay nga muna tayo. Tayo muna ay magko-commercial break sa ating pagbabalik. Bago muna tayo mag-commercial break, kapapasok lamang po na balita. Oo. Balitang balita. Okay, eto na. Sa ating 12 Days of Christmas promo, kapapasok lamang na clue. Ayan, clue number 9, December 16, Tuesday. Nakaipit sa pagitan. Bakit mo naman kasi ipit? Di ba nakakangawit yon? Di ba? Ipatanggal mo na lang. Hindi. Nakaipit sa pagitan ng dalawang poste. Ay! Dalawang poste! Sa harap ng barangay hall. Uulitin lang natin ang unang clue. Nakaipit sa pagitan ng dalawang poste sa harap ng barangay hall. Pangalawang clue, may malaking... Ay! Sobra ka naman, Maku! May malaking PLDT box bago pumasok sa Jose Hill Street. Sa barangay Isabilita. Ulitin ko, may malaking box or may malaking PLDT box bago pumasok sa Jose Street sa barangay Isabilita. Okay? Ayan o, nakikita nyo nakikita nyo yung picture. Huy, alam ko yan! Penging 300, sabihin ko yung location. Charing lang! Alam ko yan! Alam ko kung saan yan. Okay, but anyway, Pangga, yan ang ating clue para sa ating 12 Days of Christmas promo dito sa programang Baklita sa ating pagbabalik. Isang umaatikabong tsikahan na naman ang ating gagawin at pag-uusapan na may kinalaman sa, oh my gosh, kahapon. Yung attitude ni Isneer ang pinag-usapan natin. Today, another attitude problem, okay? You guys listen to me. You guys stay tuned because we'll be right back. Hoy, bakit nag-i-English? Ay nako, good morning sa iyo, Jeff Tad. Sobrang naging sikat talaga ang love team ng Katniel. Hirap makamove on ang mga Utawnes. Parang Sharon at Gabi noon. Oo. Well, ituloy pa rin natin ang tugtugan dito pa rin sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.